nga sinasabi ko, sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Yes, kaya po kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa akin. Ang sabi niya, tinanong kasi siya, bakit hindi nyo nalang questionin sa korte? Ang sabi niya ay, you know, we don't trust anyone anymore in this country. Ganon? Oo. Kasi nga naman, sabi niya, pagka-threat sa akin, ay pakinggan natin. Eksakto. Eksaktong sinabi ni BP Inday. Baka magkamali Ito tayo. yung habang recess, ha? Yung komite. Oo. Kasi pagkatapos na nito nasabi, pumunta ka na lang sa korte, doon mo tanungin. Yan. Doon mo i-questionin yung aming desisyon dito. Ano ang sagot ni BP Inday? Eto po. Yun na nga sinasabi ko, sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Ayun. Saan nga man daw pupunta? Sabi niya. Gusto kong balikan, Nelson. Saan ba nagsimula yung punto ng threat? Yung threat. Okay. Yung banta na ito. Kasi nga po, doon sa, Biyernes Biyernes ng gabi. Sabado Biyernes ng gabi. Dalawang beses kasing una, nagpa-press con siya online. Pero pangalawa, nag-live streaming ata sila kasama ng mga iba pang mga reporters na online na press con. Iba pa yung press con At iba pa doon yung po, mga kaalyado niya At doon po ay may nabanggit ang BP Inday na ito ngayon ang pinagkakaguluhan ng lahat ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Yung banta niya. Ano ha? Mapapakinggan ba natin yan? Mapapakinggan natin. May ready tayo, no? Ito, ano ba yun? Para malinaw. Ano ba yung binitiwang... Tsaka i-assess nila. Wala. Akala ko na i-ready na natin. Maaga pa lang. Ano ha? Yung kanyang banta... kasi Friday pa yun Oo. Yung binabanggit nga niya na... Anong tag doon? Meron na akong inutusan na... Pero bago yun, yung merong tinanong sa kanya yung bago niya nasabi yun, na pag napatay siya, di ba? Yun ang simula na kapag napatay siya, si BP Inday sa salita, ay meron na raw siyang kinausap at meron daw siyang inutusan, napatayin ang tatlong leader ng ating pamahalaan, Nelson. Mukhang isa lang yung leader. Dalawa lang yung leader. Yung isa ay... First couple, yes. at saka yung si Speaker Martin Romualdez, na yun ngayon ang pinakamatinding pinag-uusap-usapan ng napakaraming opisyalis ng ating bayan. At maging sa ganang mamamayan, yung perspektibo ng mamamayan, isa niyang matinding banta nga ito. At para bagang ito ay banta sa katauhan ng ating Pangulo. At ito niya ay mukhang may tuturing na national threat, Nelson. Di ba? Ayun nga, ang sabi ng National Security Council. Pati National Security Council nag-react nag-react Sabi ng National Security Council, the National Security Council considers all threats to the President of the Philippines as serious. Any and all threats against the life of the President shall be validated and considered a matter of national security. Yan po ang statement ng National Security Council. Sino ba ito? National Security Council, November 24, General Anyo yan, 2024. ang secretary ng ating National Security Council. At sabi naman ang naunang nag-react dito, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan, Sabi niya, ito dapat ipabahaan natin sa
Presidential Security Group, PSG. Kasi lahat ng mga banta na yan, laban sa Pangulo, seryoso yan ha? Sineseryoso yan dapat. At hindi dapat ipagwalang bahala. Pero kasi ang sabi ho ng Vice Presidente dito, kaya ang sabi niya kanina, di ba, bakit pagkabanta sa akin, wala? Wala lang. Pero pagkabanta sa inyo, security, national security. Yun ang pinaguhugutan ni Oo. BP Inday. Kasi ang kanyang premise ay, pag ako namatay, may inutusan ako, patayin nyo rin si... Ibig sabihin, may feeling threat niya, sa kanya. may threat din sa kanyang kaligtasan. Napapatayin din siya. Oo. Yun ang sinasabi niya. Ibig sabihin, kung isi-serious nyo yung threat ko, dapat i-serious nyo rin na imbestigahan nyo pareho. Kasi kung hindi totoong may banta sa akin, ibig sabihin wala rin akong banta sa inyo, di ba? Parang ganun Jen, di ba? Kaya nagkagulo-gulo, mga kababayan. At hindi lang yon Jen. Personal mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Nag-react din. nagsalita na rin. Yun ang sinasabi ko na. Oo. Sabi ko sa iyo, lahat ng halos mga ahensya ng pamahalaan. Si Speaker, si Senate President, meron din mga reaction tungkol dyan. Ano sabi ng Pangulong Bongbong? Ang sabi ng Pangulong Bongbong, wala ba? Wala rin. Siguro naman, ito, meron tayo ito. Yan. Meron na? Ano reaction dun sa Bantaraw? Sige nga, pakinggan natin. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yan po ang pahayag, reaksyon ng Pangulong Bongbong Nelson, ha? Yan. Sino pa tayong next? May sagot. May sagot si Inday dyan. Ito yung threat ba o yung sagot niya sa Pangulong Bongbong? Sagot. Ito. Sinagot niya agad May yan, sagot eh. naman. Ito Oo. yung nag-recess, no? Oo. At nagkasalita ata si Speaker Martin sa ano. Ano naman ang sagot ni BP Inday dito sa pahayag na ito ng Pangulong Bongbong? O sige nga po. Sagot.
Sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Yes, kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa Kasi sabi ni BBM, papalagan ko yan. Ha? Oh, Sabi kasi- niya, hindi, papalagan ko rin. Ay, yung binanggit niya ngayon, kaya ako nagpa-press ko, yung isa siya nabay niya sa pagsalita ng speaker. Hindi pa nagsasalita dyan eh. Di, kaya nga, yung point na yan, kaya niya sinagot na parang ano, yung, kasi ang naging tanong ata sa kanya dyan, ay magsasalita po si speaker. Hindi, kaya nga niya ako mamaya. nagpa-press ko Oo. para wag kayong makinig sa kanya. Ang tinutukoy niya doon sa kanya doon, si speaker. speaker na. Pero wala yung sagot na ano yung kay Pangulong Bongbong. Ano masagot niya dyan? Yun nga, papalagan ko din niya. Hindi. Ay, sinabi niya. Ah, ganun? Oh, yan ang tinanong eh. Ah. Sabi yung ng Pangulo, papalagan ka daw niya doon sa threat mo. Sabi niya, papalagan ko din siya. Pakiulit nga natin, para iba ito sinabi. Ulitin nga natin yon. Sige nga. Oh. Pakiulit, direct. Mahina lang yung yung Sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Yes, kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa Tsaka may nauna pa yung binanggit dyan. Oo. Na, sabi ho ng Pangulo, hindi dapat, ano sabi nun, yung, Oo. ganyang pagtatangka, hindi pa dapat pinapalampas yan. Oo. Ang sabi ng oo nga, kaya nga hindi pinalampas ng taong bayan yung Lumayo na tayo doon. Oh, yun na isa sa mga reaksyon niyo yun. Ay, reaction JB yun. Pinday, Wala tayong yes, magagawa oo. eh. Oo. Oo.